nakita ko pong duguan na nakatutok ang baril sa likod niya habang kinakaladkad po ako at narinig ko po yung sigaw ni Manny. Mga tao din po kami. Mr. Chair, sa usapin naman po ng search warrant, nagtanong din po ba kayo o si Manny Asuncion kung merong search warrant na dala o pinakita yung mga pulis? Opo. Tapos yun, meron po ba silang nilabas o pinakita ang search warrant? Wala po, Mr. Chair. Mr. Chair, pagkatapos ng mga nangyari so far na pinadapa tapos kinaladkad din si Manny Asuncion, saan po kayo nun dinala ng pulis? Inilabas po nila ako sa bahay. Nakarinig na po ako ng putok mula sa itaas kung saan naiwan po si Manny, Mr. Chair. Napapikit na lang po ako sa sarili ko at sinasabi ko pong pinatay na po nila ang aking asawa. Paano po ninyo nasabi na nung narinig po ninyo yung mga putok ng baril ay yun po ninyo yun na yung signal na napatay na po si Manny Asuncion? Yes po, Mr. Chair, kasi po nakita ko mismo na walang kalaban-laban si Manny sa mga pulis. Kasi po, mataba po siya at hindi na ganong kaliksi. Hindi niya kayang lumaban o tumakas po. Naka-restrain po talaga si Manny at marami yung mga pulis na nakatutok ang baril sa kanya. Mr. Chair, tanong po natin kay Ms. Lizelle, nung panahon po ba na iyon, armado po ba si Manny Asuncion? Hindi po, Mr. Chair. Mr. Chair, meron po bang pinagmamay-ari ang armas si Manny Asuncion? Wala po, Mr. Chair. Sa buong pagkakakilala po ninyo, ay meron po bang pagkakataon na nagmay-ari po ng baril o kahit anong armas si Manny Asuncion? Wala po, Mr. Chair. Halos hindi na po kami makabili ng bigas o mga kailanganin po namin. Kaya po hindi po ganun tipong bibili si Manny na may-ari ng baril. Mr. Chair, matanong na lang din po natin kay Ma'am Lizelle. Kayo po, Ma'am Lizelle, meron din po ba kayong pinagmamay-ari ang armas o baril? Wala po, Mr. Chair. Sa buong buhay po ninyo, may pagkakataon po ba na kayo din ay nagmay-ari ng armas? Wala po. Hindi po, Mr. Chair. Kailan na po yung parang, siguro kung may pagkakataon po na nakalapit po kayo sa kahit anong armas, may ganun po bang pagkakataon sa buhay ninyo? Mr. Chair, sa totoo lang po, nung unang dinumog kami ng mga pulis, first time ko po makakita ng mga baril sa malapitan po. Mr. Chair, kung babalik po doon sa naging insidente, may nakita po ba kayong kakaiba sa mga pulis na involved din sa insidente? Yes po, Mr. Chair, yun ko pong sinasabi nung una, may isang maliit na pulis, nagigil po na patayin si Manny. Sa kwarto pa lang po, halos kalapitin niya na yung gatilyo, yung kamay, yung daliri na kasuot po sa trigger, baril po. Pasensya na po, Mr. Chair. Hanggang ngayon, sobrang trauma po ako pag nakakita po ng pulis. Sige, Mr. Chair, sa punto pong ito, naunawaan po natin ang nararamdaman po ni Ms. Lizelle Asuncion na hindi po natin ninanais na parang ma-relieve po sa kanya yung insidente. Kaya at this point, Mr. Chair, I would redirect my questions muna sa iba pa nating resource persons regarding the details habang bibigyan po natin ng time si Ms. Lizelle Asuncion po na po muna ma-regain po yung kanyang Sige, okay. composure. You have 3 more minutes, Thank you. Congressman Raul. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, dahil nandito po ang Human Rights Organization na Karapatan with Ms. Christina Palabay. Mr. Chair, gusto po nating malaman, ito pong nangyaring pagpatay po kay Manny Asuncion tsaka doon po sa couple na nabanggitin po kanina, meron din po bang iba pang mga
instances na kung saan may mga operations na nasa ilalim ng command responsibility ni Debold Sinas tsaka ni Lito Patay na nagdulot din ng mga patayan sa ating mga kababayan. Magandang gabi po, Mr. Chair. Sa totoo lang po, una po naming narinig ang pangalan ni Colonel Lito Patay dito po sa Batasan. Dahil napakarami po kaming naiulat sa amin na mga pagpatay dito. Pangalawa, yung pangalan ni Colonel Patay and ni General Sinas nung nagkasama sila sa PRO 7, dun po, kumbaga tail end na lang yung Bloody Sunday Massacre. Dun po maraming naganap na pagpatay, lalo na po sa Negros. No? Dun po nilaunch yung Sauron 1. 6 na tao po ang pinatay, mga magsasaka. Doon po sa Negros, 31 ang arbitrarily arrested. No? Naganap po ang sumunod noong 2019, Oplan Sauron 2, 14 ang pinatay. On a single day po ito on a single day. So these are ang tawag po nila dito, Mr. Chair, yung Synchronized Enhanced Management Police Operations or SEMPO. Supposedly, it's anti-criminality, but it targeted also, and it had farm workers, farmer leaders, activists killed in the process. Sumunod na po yung pagpatay sa mga NDFP consultants. Magkasama na rin po si Colonel Patay, nasa dito lang po sa Metro Manila, nasa CIDG Region 4A, si Colonel Patay, habang si General Sinas, ang NCRPO Regional Director at PNP Chief, nung naganap yung pagpatay doon po sa dalawang elderly couple, no? Doon po sa Rizal, na police operations din po. Sumunod naman po yung tumandok, no? Siyam, isang araw din po, siyam na tumandok leaders po doon po sa Iloilo, ang pinatay, 16 arbitrarily arrested. And then, the Bloody Sunday Massacre, 9 killed in one day, 5 to 7 people were arbitrarily arrested. Mr. Chair, anyone po from the National Union of People's Lawyers, nasili po ba natin yung details related dun sa search warrant na inisyo din sa ginawa kay Manny Asuncion at ano po yung mga observations natin kasi nga merong pattern na defective yung mga ginagamit na search warrant. Ganon din ba yung na-observe dun sa search warrant na ginamit sa case ni Manny Asuncion? Yung search warrant na binabanggit nila ng pulis ay search warrant para dun sa residence ng mag-asawa ni Manny Asuncion at ni Lizelle na matatagpuan sa Rosario. Ngunit si Manny Asuncion ay pinatay sa Dasmariñas, Cavite sa opisina ng WAC, no? Workers Assistance Center. Yung address ng search warrant na sinabi na pinakita ng pulis, ang address ay sa Rosario, Cavite, dun sa residence nila. Ngayon, para ma-justify yung pagpatay kay Manny Asuncion, pagkatapos ng search na ginawa nila dun sa bahay nila, pinalabas ng mga pulis sa unang press release nila na nagkaroon ng na nakatakas si Manny Asuncion mula dun sa residente niya, papunta dun sa bahay, papunta dun sa opisina ng WAC at nagkaroon ng parang habulan. Kaya dun siya inabot. Pero sa totoo lang, yung mag-asawa ay natutulog dun sa Dasmariñas, Cavite nung pinasok yon. Tapos pagkatapos nung unang narrative na gano'n na nagkaroon ng habulan, nalaman ng pulis na meron palang search warrant na in-issue para dun sa WAC office. Saka lang nila sinabing may sinagawang search warrant sa na nagresulta dun sa pagpatay kay Manny Asuncion.
Bali, yun yung nakitang diferensya dun sa, sa search warrant. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, dahil nandito din po ang representative from NBI, since sa pagkakaalam po natin ay nai-refer din ang case na ito sa National Bureau of Investigation. Mari po bang maibahagi briefly dito sa Quadcom, ano po yung mga naging major findings or actions na ginawa ng NBI at that time related po dito? After that, Congressman Manuel, you still have 1 more minute. Thank you, Thank Mr. you. Chair. Yes, Mr. Chair. So we conducted and concluded our investigation and we filed the appropriate cases against the 17 CIDJ officers. Based on our investigation, there was conclusive evidence to and probable cause to file charges against them. Mr. Chair. Salamat, Mr. Chair. So, huling tanong na lang, Mr. Chair, kay Ma'am Lizelle Asuncion. Maaari niyo po bang ma-describe, kasi napakasayang po ng bawat buhay na napapatay sa ilalim ng extrajudicial killings, lalo pat nakita natin yung patterns, whether war on drugs man o war on dissent. Ano po ba yung mga ginagawa ni Manny Asuncion bago po siya napatay? Sige po, Mari po from karapatan, kung na part din po ng ating mga records, so far based sa profile ni Manny Asuncion, ano po ba yung kanyang mga activities or affiliations? Well, trade union leader po si Manny Asuncion, and tumutulong po siya sa buong Cavite. In fact, kilala po siya ni Justice Secretary Remulla, no, dahil galing po siya sa Cavite, kilala siyang leader manggagawa po doon sa pag-organisa po ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan. Actually, Mr. Chair, ang kasong ito ay inimbestigahan din ng Commission on Human Rights, no, at meron din silang findings tungkol dito, lalo na sa deprivation of life ng mga victims ng Bloody Sunday, kabilang si Kamani. At syempre, nadidismaya po kami dahil nga po dinismiss ng Department of Justice yung kasong ito despite recommendations from the NBI at despite the recommendations din po ng Commission on Human Rights. Mainam po kung nandito yung DOJ representative ay ma-inquire din po ito. With that, Mr. Chair, nagpapasalamat po tayo sa ating mga resource persons, kabilang na po si Ma'am Lizelle Asuncion. Nakita po natin mabigat na mapag-usapan yung ganito mga bagay, pero kinikilala po natin yung tapang at ang persistence po ng ating mga kamag-anak na patuloy pa rin i-exhaust yung iba't ibang pamamaraan para talaga ma-pursue yung justice para sa kanilang mga kamag-anak. Mr. Chair, nakita natin yung similar na modus operandi sa mga extrajudicial killings, mapa war on drugs man o mapa war on dissent, ang pag-profile ng mga biktima, yung pag-issue ng mga bogus na mga warrants, yung pagtatinim ng ebidensya, yung paggamit ng nanlaban na justification para sa ganito mga patayan, pati yung mga ineffective na mga ginawang investigasyon dati, Mr. Chair. Kawawa yung mga walang kalaban-laban na mga kababayan natin, wrongly accused, no? Na mga whether involvement sa drug trade o yung mga activists dito sa ating bansa na inalay yung kanilang buhay para magsilbi sa mga iba ring inaapi at pinagsasamantalahan. Kaya nararapat lamang, Mr. Chair, na ma-pursue talaga natin itong pagsuporta sa mga pamilya ng mga biktima at maging yung pag-prosecute sa mga principal ng parehong war on drugs tsaka war on dissent na nagdulot ng mga extrajudicial killings. Kasama sina Debolsina, sina Lito Patay, sina incumbent Senator, former PNP Chief Bato de la Rosa, at
mismo yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lamang, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congressman Mr. Chair. Manuel. Yes, is this a manifestation, Yes, Congresswoman Mr. Rosas? Chair. Okay. Mr. Chair,